Sophia, and today I would like to share with you yung natuklasan ko. May isang salita sa Biblia that has intrigued me, and so I did some research. The word is Stoics. Ito pala sila yung mga Stoic philosopher, mga pilosopo. Instead of having faith yung amin ng amin lang, nag-iisip sila kung totoo ba itong sinasabing mga ginagawa ng mga tao ito or hindi. Sila kasi yung mga ni kasabayan ni Paul, ni Apostle Paul. At ito ay sinisiraan ni Apostle Paul kasi ayaw mas gusto ni Paul kasi sa mga kasama niya, amin lang ng amin, huwag mag-isip. Kaya yun ang nangyayari ngayon sa ating mga churches, sa mga simbahan natin. Amin lang ng amin kahit na mga tae na mga sinasabi ng mga ministro, ng mga pastor na yan, amin ka lang ng amin. Kasi pag nag-isip ka, malaking kasalanan daw. Mga tanga kasi. Mas gusto nila, yung kanilang mga sakop nila ay mga tanga, hindi nag-iisip. Madali kasing gamitin sa mga rally, yung ang kanilang mga kasamang hindi nag-iisip, mga tanga. Subalit, ang mga Stoics kasi, ito yung mga best of the best sa humanity. Ito yung mga kagaya ni Marcus Aurelius, isang philosopher king. Talagang tunay na hari na may imperyo. Subalit, ito ang tunay na napakabuti rin. Gumagamit, hindi siya nakurap ng kanyang pagiging Stoics. May mga recent history naman natin, yung mga Stoics kasi katulad ni Barack Obama. Stoic yung kanyang attitude, yung mga early fathers of democracy ng Amerika. Sina Benjamin, kayo na bahala kung sinong Thomas Jefferson. At sina President Theodore Roosevelt. Ito yung mga may Stoics na pag-iisip. Subalit yung mga sinasabing mga may pananampalataya, compare mo, yung mga taong may pananampalataya sa Diyos, yung mga they claim that they are man of God. Ito sina Hitler, sina El Duce, Mussolini, Mao Zedong. Ito yung mga they claim to be man of God. Gumagamit sila ng pangalan ng Diyos para sa mga katangahan. So, can you compare that? Whereas, yung mga Stoics philosophers kasi, simple. Maniwala ka o hindi, ito yung kanilang pananaw, ito yung kanilang haligi ng kanilang pananaw, sundin mo man o hindi, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang yan. It's your funeral anyway. Merong 4 na haligi kasi yung Stoic philosophy. Stoics philosopher. Una, wisdom. Wisdom ay ang paggamit ng kaalaman. Pangalawa, courage. Tapang. Nakakatakot nga, subalit ginagawa pa rin. Nanindigan kahit mag-isang nanindigan. Yun ang mga Stoics. Pangatlo ay ang justice. Lagi-lagi kasama sa kanilang pananalita,
kasama sa kanilang pag-iisip yung maging justifiable. Justice. Fair ba sila? Fair sa both parties. Ito yung mga tingnan mo yung mga anak ng mga Stoics, yung Rotary Club. O, di ba? Mason. Ito yung mga anak ng mga Stoics. Pero ito yung sino yung anak ng inyong mga church? Si Kibuloy. At si Brother Tanga. Oh. Ito yung mga corrupt na mga tao na dahil akala nila anak daw sila ng Diyos. Kaya sayang lang ang oras mo kung makikinig ka sa mga daldal ng mga tangang pastor na yan. Kaya upang matipid yung oras, magamit mo ng tama ang oras ay mag-isip-isip ka na lang. So, just to summarize, wisdom, courage, pangatlo ay justice, pangapat is temperance, pagtitimpi, merong self-control, laging hinay-hinay sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pag-isip, sa kanilang pagkain, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pagkikipagtao, pagkikipagkapwa-tao. Subalit may isang kalokohan din sa mga philosophers. Not necessarily philosopher, pero yung pinanggalingan, yung lumang mundo, yung Roman Empire, merong statement sila. Vinum et musica latificat sol. Latificat cor. Ibig sabihin, ang venom, ang alak, at ang music ay nakakaganda sa kaluluwa ng tao. Yun lang po. Bye-bye. Hallelujah.